Medskin Prime Clinic. Yay! Ayan. Yay! Happy birthday, Doc! Hello, Doc. Thank you. Thank you for coming. Doc, can you introduce to us Medskin? Medskin started 9 years ago sa Pampanga, sa Guagua. So, doon ako nag-start ng clinic ko. Tapos, nag-branch out kami ng San Fernando at saka Pasig. Yung last namin sa Pasig. 3 years ago, yung pandemic. So, lahat nagsasara, kami nagbukas dito sa Pasig. Nice. And paano kayo nagsimula, Doc? What were your initial na mga services na ino-offer, then how did you become big? Big. Hindi naman big. So, nag-start ako nag-open ako ng clinic sa Pampanga. Tapos, while nag-open ako, nag-work ako as OFW. So, nag-train ako to enhance my aesthetic practice. Tapos, eventually, ako sa Pampanga, sa Guagua. Nag-start ako doon. So, yung mga basic procedure, facial, diamond peel, microneedling, laser services, botox, fillers, and threads. Tapos, after nun, nag-train ako sa Asia, Europe, to enhance my skills. Siguro, Doc, backtrack a little bit. Paano nag-start yung interest nyo sa aesthetics? So, you personally, yeah. Kasi ako dati, diplomate ako ng family medicine. So, work ako as a OFW. So, nung nag-OFW ako, syempre, nagtitreat ka ng patient. So, ano ko yung aesthetic medicine, parang na-fulfill ako pagka nakakapaganda ako or nakakabigay ka ng hope sa mga patient mo. Parang nabibigyan mo sila ng ibang perspective. For example, malungkot sila, gusto nila magpaganda. Once na napaganda mo sila, iba yung saya na bibigay mo sa kanila. Compared dun sa may sakit, may ubos sipon, pagka napagaling mo sila, iba yung fulfillment pagka napapaganda mo yung tao, parang nabibigyan mo sila ng hope. Parang gano'n. So, yun ako nag-interest kung bakit nag-aesthetic medicine. Doc, what sets you apart from other clinics? Siguro yung service namin, yung compassionate kami sa patient. Yung gusto namin mabigyan sila ng magandang result, yung price, economical, affordable, tapos yung care sa patient. Siguro yun yung pagkakaiba namin. Pagka pumasok yung patient sa amin, we see to it na hindi na sila alis kasi we treat them as family. Yun yung namin sa kanila, yung different namin sa ibang clinic. Ano yung pinaka number one na procedure na nila-request ng mga patients? Usually, nung pandemic, nose. Ang daming gusto magpagawa ng nose. Tapos, eyes, under eye. Siguro lang sa mga kabataan na yun, parati silang puyat. Or environmental related, kaya medyo yung under eye nila masyadong depressed. So, yun yung parating pinapagawa nila. So, we try to innovate din our services. Kasi dati under eye fillers lang. Ngayon may bago na kami, under eye threads na. So, mas maganda siya compare doon sa previous na treatment na. We try to innovate every time para yung mga patient namin may improvement doon sa mga previous na napapagawa nila. Mas maganda, mas less downtime yung mga result. Ano pa yung ibang procedures available aside from the two na you mentioned? Meron rin tayong botox, laser services like yung mga pigment removal, brightening, may glutathione services din tayo. All aesthetic medicine and surgical meron naman tayo. Uso pa din pala ang whitening ngayon to? Marami pa rin may gustong whitening, lalo na sa mga Pilipino. Gusto lahat ng tao na makinis. Hindi lang makinis, pantay yung kulay. Bright yung kulay. Kasi may mga dull, usually when we get older, mas nagiging dull yung skin. So, usually mga patient namin dito, ranges from 20 to above. Ilang branches na po ba yung clinic nila? 3 na. From Pasig? 2 Pampanga at isang Pasig. Any plans of course mag-venture sa Visayas or Mindanao or other wala kami provinces? pang masyadong plan at this moment. Kasi ako lahat yung doktor dun sa 3. Hindi pa kami kumuha ng ibang doctor kasi we want the services as equal.
para pantay-pantay. Kasi yung pagka nag-ads kami, yung nakikita nilang gumagawa dun sa mga services na, ako pa rin yun. So pagka pumunta sila sa clinic, naghahanap sila ng gusto nila, sinong gumawa din sa mga posts namin. So yun yung inaan namin. Kakaiba rin kami sa iba kasi ako lang gumagawa ng mga services na. So, bali, from Pampanga, you go to Manila to Kaya Pampanga. medyo busy yung schedule. We saw you last time sa Miss Universe Philippines passing. Is this the first time na you sponsored or meron na dati? Meron na marami na sa Pampanga, yung Mochana Kapampangan, sponsored. Mr. of Pilipinas also nag-sponsor na rin kami. For Miss Universe Philippines Pasig, yung winner, ano yung gagawin mong tulong sa kanya for her to be prepared sa competition na Miss Universe Philippines? Siguro, beauty-wise, nandun na sa kanya. Siguro more on supporting her sa sa confident niya. Confident level siguro mas bigay sa kanya confident level na kailangan niya. Kasi yun yung nakikita kong kulang niya, yung confident level. Any message to our Miss Universe Philippines Pasig na now she's competing at the Miss Universe Philippines? Good luck and best, kaya niya yan. Ayan, sabi ni Kat Santiago, hi Doc. Doc, follow-up question lang. Were you surprised na dumadami and bumabata rin yung clients nyo na nagpapagawa ng ilong? Surprise kami kasi mga 18 years old, nagpapaano na. May mga 16 years old pa nga kami client. Pag 16 years old, pinapayagan niyo? With parent consent. Minsan yung parent pa yung nagdadala sa amin. Gusto nilang pagawa yung anak sila. Siguro sa ngayon, pressure. Masyado kasi yung mga kabataan ngayon. Siya ng vain? Vain or conscious sa looks nila. Kaya yung mga surgical nose lift, patok din ngayon eh. Kasi nga masyadong vain yung mga kabataan ngayon. Pero Doc, medically speaking, mas madali bang gawin pag mas bata? Hindi. Nasa structure kasi kung depende kasi kung structure. Kung ano yung itsura, magdi-depend yun. Wala sa age. Sir, dun din sa question ni nasa-surprise ka ba din na dumadami yung mga lalaking nagpapa-enhance? Dito sa clinic, pantay. 50-50 na ang male and female. Dito sa Pasig, halos male, halos mga client namin. So, ang dami ng mga vein mo. Depende sa kung saan eh. Kasi sa Pampanga, more on female. Dito sa mga Pasig, more on male kami. Ano yung may advice mo, Doc, dun sa mga gusto na pumunta dito sa clinic pero nahiya sila kasi parang sabi, ay, masyadong... Stereotyping pa? Yes. Yung gawin lang nila, punta lang sila dito, wala naman dapat ikatakot. It's a normal, trend na to enhance yourself. Kung magiging confident ka doon sa itsura mo, wala namang mali. It helps. Makakatulong. Dun sa message mo doon, Doc, dun sa mga takot, yung mga skeptic about, it's still a medical procedure. Pwede naman sila mag-research pa, learn more about the procedure. Para at least may idea sila kung ano yung procedure. So tapos, seek for medical advice. Huwag silang magpagawa dun sa mga non-medical. Kasi iba pa rin yung medical kasi pagka nagkaroon ng complication-wise, alam nila kung anong gagawin sa'yo. Tapos, artistically, syempre alam rin ng aesthetic doctor kung anong bagay sa'yo. Kasi yung iba gawa lang silang gawa eh. Walang aesthetic dun sa practice nila. Go. Paano, Doc, for example, gusto ng client na ganito yung ilong, like for example, ganito yung neck sa artista, ipapagaya. Paano pagka hindi mo, or parang Hindi possible for her or for him. Yeah. Dapat realistic tayo. Ipapa-explain sa kanya na talaga. So pag gano'n hindi mo individual na, may pwedeng ma-improve but not to copy. Kasi may sarili tayong identity ng ilong natin or yung ibang features natin. May enhance lang natin pero hindi natin mababago. Pero paano for example, talagang gusto niyo talaga na i-push talaga na ganito
Ilog ni Donita Rose, yung mga artista na yun. Kailangan ko sila Bago-bago. discourage kasi may ano yan eh, meron parang psychological parang may psychological value doon na kailangan silang i-divert yung attention nila. So pag ganyan, hindi mo talaga pinupush? Hindi ko pinupush. Okay. So Doc, follow up dun sa question, was there ever a point na nag-no ka sa isang patient kasi feeling mo hindi Always. ka kailangan? Always. I always Ah. say kung anong bagay lang sa patient. Kung ano lang ang tama. Kasi kung kahit na gusto ng patient, kung hindi naman para sa kanya, hindi ko gagawin. Sa tingin mo, Doc, bagay sa akin yung Michael Jackson. Hindi kasi, on the spot, parang consultant, di ba? Consultant natin ng on the spot. Hindi naman siguro, Doc, no? Sakto. Maganda naman yung nose mo. Kaya tuloy yung cold sheet. Curious question, Doc. Kanino pong nose ng artista yung madalas ginagawang yung peg? parang- Good Kung gusto question. nila may mga patient ako kay Liza. Oh, siya. Usually kay Liza yung gusto nila eh. Pati yung kay sa lalaki si Ding Dong. Yun yung mga usually na gusto nilang pagpagaya. Yung mga artista ka na rin mga kliyente. Meron na rin pumupunta. Do you have endorser po ba na celebrity? Wala ka As of na. now, wala. Si Pao pa lang. Si Paula, oh my God, grabe. Si Ellie. Celebrity. Si Elia. Siguro may influencer. More on influencer. Or influencer. Doc, dito sa clinic mo na to, ano yung mga bagong mga machines mo? And mga bagong ino-offer mo na mga services dito? Yun, yung nasabi kanina, yung exosomes, may exosomes na tayo. Galing mo. Yun yung mga bago, tapos yung mga threads sa volumizing threads sa under eye, bago din yan. Aptos thread lift, yun, bago rin yan, Aptos thread lift. At saka Aptos nose. Yun yung mga latest ngayon, yung mga bagong trend. Ano yung parang pinaka-flagship na service, Doc? More on feelers and threads. Feelers and threads. Sir, so, 10th year anniversary na next year. So meron po ba kayong big plans for your first decade? Siguro balak namin siguro, pinag-iisipan namin to branch out more, one more clinic. Tapos to elevate pa rin yung service namin, to improve our service. Siguro yun muna for now. Usually, Doc, syempre you want talaga na mag-improve at saka ma-elevate yung clinic. In 1 year, ilang beses kayo nag-aaral or you go to other countries to improve your Parati. Every year, minsan 3-4 na beses just to improve and to elevate our services. Kasi every year nagbabago. Especially kung may mga bagong service na... Kasi kailangan mo to be competitive right now. Kasi marami ng clinics. Dapat may ino-offer ka na unique sa clinic para mas puntaan ka. Usually, saan ka pumupunta na country to study? Usually Korea. Last time nakapunta ako ng Europe to do the Aptos threads. Tapos Thailand, Singapore. Pero Doc, generally, yung technology sa Philippines, competitive na naman versus other countries. Very competitive. Hindi na natin kailangan mag-ibang bansa. Hindi na kailangan mag-ibang bansa. May other services pa po kayo na planong dalhin? We're planning to put up a air transplant. Yun yung mga pinag-iisipan namin. Try minor surgery just to elevate more. Mga pinag-iisipan namin services. Ano more? Doc, parang beauty tip na lang sa mga viewers natin na, for example, syempre, yung iba hindi pa maka-afford ng service ninyo. Ano yung magandang beauty tips or kailangan ba namin mag-vitamins aside doon sa mga sleep, yung ganyan? Yun, sleep, healthy lifestyle. Kasi pagka healthy yung lifestyle mo, healthy yung skin mo. So proper diet, proper exercise, proper sleep, mas mag-i-improve yung skin mo. And usually siguro pwede na ma-improve yung be confident kung sino ka. Kasi pagka confident ka, yung nag-radiate yung sarili mo sa ibang tao. Medyo kasi iniisip ng iba, sir, Doc, mahal sa clinic. So,
yung sa clinic nyo, sa MedSkin, ano yung mga range natin? Mura ba? Affordable ba? Nasa mid Yeah. kami. Mhm. Kasi pinosisyon namin yung clinic sa mid para hindi ka napupunta dun sa mga non-medical doctors. Mhm. So, nasa gitna lang kami. Importante medical doctor yung nag-aasikaso sa'yo. Oo. Kasi pagka non-medical, yun yung problema natin. Ano kasi- ba unang tatanungin doon? Pagpasok ko sa isang clinic, paano ko malalaman na medical doctor siya? May mga certificate na doctor siya. Mhm. Kasi may mga... Nag-google ba yan? Oh, you can search for the PRC. Mhm. Yun yung i-appear. Kasi last time may dentist naman yun sa Cavite. Oo. Ano naman, hindi naman siya licensed pa. Marami na kasi ngayon Kaya na palang aesthetician, yung gumagawa sila ng mga procedure. Saan pala po kayo gumraduate ng Fatima. Fatima University? Birthday mo, Doc. Any wish na? More life. Oo. Tumatanda na. Hindi, parang fresh pa rin si Doc. Yes. Oo, fresh pa rin si Doc na. Fairness. Ayun, siguro Doc, parang your message to all your clients, tapos sa mga upcoming clients nyo, invite them to visit MedSkin. And then if you have social media. Yeah. Sa mga client namin, thank you for always patronizing our clinic. We promise na improve pa namin yung mga services namin. And those who are gustong pumunta sa clinic na we offer non-surgical service, affordable naman, and ako yung makikita nyo, ako yung mag-a-assist sa inyo. We have free consultation, kaya if ever na gusto nyo pumunta sa clinic, pagpa-schedule lang kayo. You can contact us on our Facebook, Instagram, at may TikTok din. How do you do it, Doc? Kasi sabi mo, ikaw nga lang yung Doc for the 3 branches, no? Schedule lang. Kasi sa Pampanga, may kami, community na kami. So, hinihintay na lang ako nila na build ko na yung Sa Pampanga. na community. So, Guagua and San Fernando. Doc, ano yung pinaka-favorite mo na service na ginagawa? Patient profiling. Yung inaayos kung ano yung kailangan i-improve doon sa face ng tao. Parang sa consultation yun nangyayari. Consultation, kung ano yung kailangan mo na i-improve para ma-enhance yung mukha mo. Free pay consultation. Free consultation. How about service? Siyempre pag Anymore? Thank you so much, Doc, Thank and you, Doc. happy birthday Yes. and happy 9th anniversary. Mag-picture tayo sa mga machine. Bye. Yes. And so,